Mga kadayo at sayo, Sir Bon, magandang araw po sa inyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalan Cathy. Isang sales clerk sa 7-Eleven dito sa bayan ng Alaminos, Pangasinan. Halos 4 na taon na ako sa trabaho kong ito. At dito ako kumukuha ng pangtulong sa magulang kong matatanda na rin. Dahil 24/7 ang 7-Eleven, sanay na akong umuwi ng gabi. Wala naman akong ibang pagpipilian, Sir Bon. Undergraduate ako ng college. At kahit anong gawin kong pagsa-summer, wala pa rin akong matapos-tapos na kurso. Kaya itinigil ko na. At eto nga, nagtatrabaho na ako. Panganay ako at alam ko naman ang obligasyon ko. Kaya lang hindi na tama sa akin na iasa ang lahat. Pagod na akong tumulong sa pamilya ko. Yung tipong lahat na lang sa akin nila inaatang. Maging ang aking mga kapatid, ako na ang may obligasyon. Kuryente, tubig, at baon ng mga kapatid ko. Sa akin lahat nila inaasa. Pati buhay ko dapat alam nila ang takbo. Bawal akong magkaroon ng kasintahan. Dahil para sa kanila, baka daw mag-asawa na ako. At paano na daw sila. Pag may okasyon o party ang kumpanya, lalo't Pasko, sinusundo ako agad ni inay. Baka daw kasi kung saan pa ako pumunta, at yun daw bonus ko baka maubos. Banhid na ako, Sir Bon. Iiyak lang ako sandali at okay na ulit. Binubuli tuloy ako ng mga katrabaho ko dahil bakit daw ako napayag sa ganong trato ng ina ko. Ewan ba, Sir Bon? Para na akong robot na kayang-kaya nilang utusan ng kahit ano. Yung tipong oo na lang ako ng oo para lang walang gulo. Magugulat na lang ako minsan dahil kahit sa daan may naniningil sa akin. May utang daw akong bigas at kahit wala na akong pera napipilitan akong bayaran. Dahil lalo lamang akong mabubwisit kung sa araw-araw may sasalubong sa aking maniningil. Dahil kailangan kong mamasahe araw-araw, nakakapangutang ako sa Bombay o kahit saang uutangan. Para lang hindi ako maglakad papasok ng 7-Eleven. Ang bahay kasi namin papasok pa sa looban. At dahil mura ang lote at tabi ng sementeryo, napilitan ng itay na bumili ng lupa dito noong OFW pa ito. Dahil ayaw na nitong laging napapalayas kami ng may-ari ng mga inuupahan namin. Saksi ako noon. Lagi kaming ipapabarangay ng mga may-ari ng paupahan. Dahil maliit lang naman ang sahod ni itay sa Saudi. Kaya humanap ng paraan ng itay at ang konting ipon ibinili ng maliit na lote. Kahit pa malapit kami sa sementeryo. Sanay na nga kami sa mahabang lakaran. At bubungad muna ang sementeryo bago pa ang bahay namin. Masasabi kong mas maganda ang takbo ng buhay namin noong OFW pa si itay kahit papano. Pero kalaunan, habang tumatagal, tumatanda na ito. At ayaw na nitong magtrabaho pa sa Saudi. Kaya iniatang na lang sa akin ang lahat. At nasa bahay na lang ito. At naging habit naman ito ang magsabong linggo-linggo. Ang sumunod naman sa akin na kapatid ko ay lalaki. 20 anyos na. Tamad itong mag-aral. Hinahayaan na lang ng magulang kong maging tambay na lang ito. Napapaiyak na lang ako. Dadating ako sa bahay na kumakain ito na para bang may ambag siya sa pamilya namin. Aalis itong busog at tatambay ulit at ayos lang ito kay inay. Muli ako na ang bahala
sa lahat. Bawal akong magreklamo. Maging ang baon ng dalawa ko pang kapatid na elementary ay ako na rin ang inaasahan nila. Inaamin ko, Sir Bon, minsan nagre-rebelde na ako. Nagkaka-boyfriend na lang ako nang hindi nadalaw sa bahay. Kasamahan ko lang din ito sa 7-Eleven. At magbe-break na lang kami nang hindi alam ng magulang ko. Wala namang tumatagal sa mga naging karelasyon ko. Dahil pag nalaman nila ang klase ng pamilya ko at ang ugali ng magulang ko, parang nawawalan sila ng gana sa akin. 24 na ako at naiinggit ako sa mga kababata ko. Tapos ng kolehiyo at may masayang love life at may matinong kasintahan na legal at alam ng magulang nila. Minsan gusto ko na lang umalis sa bahay dahil sa stress at pakiramdam ko tatanda na akong dalaga dahil puro sila lang ang inuuna ko. Hindi naman masamang tumulong ang anak. Alam ko naman yun. Pero kung lahat na lang ay iaatang sa panganay na anak, parang mali naman yata yun. Kaya siguro may mga nagre-rebelding anak dahil sa kagaya ko ang sitwasyon. Walang kalayaan at breadwinner pa sa mahabang panahon. Kaya minsan pag-uwian na, hindi talaga ako nag-out, nag-overtime na lang ako. Kesa umuwi ng bahay at marinig ko na naman na wala na namang bigas at grocery. Sa edad kong ito, Sir Bon, sabik na sabik ako sa buhay na magagawa ko na ang gusto ko sana. Yung may kalayaan. Yun bang dalagang may manliligaw sa bahay at may support ng pamilya. At wala ako niyan, Sir Bon. At dito nga pumasok ang isang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Siguro dahil sa dami kong hinanakit sa buhay. May mga nilalang na nababasa ang laman ng utak ko. Puro na lang kasi hinanakit at galit ang laman ng puso ko. Araw-araw na lang, pagbangon ko wala na akong iniisip kundi saan ako kukuha ng pampuno sa lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. May nakilala nga akong lalaki sa labasan namin. Lagi ko itong nakikita paglabas ko sa gabi. Wala na kasi ang toda ng tricycle pagsapit ng gabi sa labasan namin. Ayaw daw nilang pumila doon dahil nga tabi ng sementeryo. Natatakot daw ang mga pasahero nila. Kaya lumalabas sila sa kabahayan. Ako naman pag maaga pa, nilalakad ko na lang papasok sa amin. Yung pamasahe ko, pambili ko na lang yon ng kape ko. Napuna ko nga ang lalaking laging nakatambay sa waiting shed. Ilang linggo na rin. Lagi niya akong binabati na bakit daw ginagabi na akong umuwi. Ayaw ko namang maging bastos. Lagi kong itinuturo ang uniform ko. At sinasabi kong sa 7-Eleven ako nagtatrabaho. At lagi akong panggabi ang duty at tatango na lamang ito. Sa tingin ko sa lalaki parang may edad lang ito ng ilang taon sa akin. Nakaitim na pantalon at naka-polo shirt itong parang kulay brown. Pag pangaraw ako ay wala siya sa waiting shed. Kaya sa isip ko sa gabi lang siya nakatambay. Baka siguro may hinihintay itong kapamilya na taga roon din malapit sa amin sa looban. Nakasanayan ko na nga ang lalaki. At nagpakilala pa itong si Romy. Tama nga ako. May hinihintay daw siyang kapatid. Kaya lagi siyang nakatambay sa waiting shed sa gabi. Hanggang sa umabot na nga kami bilang magkaibigan. Pag maaga pa ang out ko, nauupo muna ako sa tabi niya sa waiting shed at nakikipagkwentuhan.
Kaya lang Sir Bon, may napuna ako sa kanya. Hindi kasi siya nagpapalit ng damit. Ang kanyang pantalong itim at ang polo shirt ay halos 1 buwan na niyang suot. Sa bilang ko kasi halos 1 buwan na kaming nagkukwentuhan ni Romy. At bakit hindi man lang ito nagpapalit ng damit? Marami na rin kaming napagkwentuhan. At okay naman siyang kausap. Maliban sa hindi nga siya nagpapalit ng damit. Dahil na rin siguro sabik ako sa kaibigan at kausap na may sense. Wala na akong pakialam pa. Basta mabait siyang kausap at hindi bastos ay okay lang lahat sa akin. Napuna ko pa ang amoy ng kanyang pabango. Parang pang matanda na. Para bang hindi bagay sa edad niya. Hindi pa naman siya ganun katanda. Bakit parang ang amoy niya ay pang sinauna? Hindi ko talaga type. Ganon ba talaga ang taste niya sa pabango? Sa bagay, kanya-kanya naman talaga tayo ng taste pagdating sa pabango. Ang mahalaga hindi siya mabaho o amoy anghit. Dahil nga hindi siya nagpapalit ng damit. Inaamin ko Sir Bon na hulog na ang loob ko sa kanya. Maganda kasi ang boses ni Romy. Maginoo din ito at hindi bastos. Kaya naman parang sa kanya ko naramdaman na may halaga pa rin ako bilang babae. Siguro dahil na rin sa edad namin. Wala lang nangyaring ligawan o sabihin pang sinagot ko siya. Basta naging malapit na lang ako kay Romy at gayon din naman siya sa akin. Ang lagi pa niyang sinasabi, kaya daw napukaw ang atensyon niya sa akin. Dahil kamukha ko daw ang kanyang girlfriend nasa kabilang buhay na. Lalo kong napaawa sa kanya Sir Bon. At para bang pareho kaming naghahanap ng atensyon. Sinabi ko pa sa kanya na pasensya na dahil hindi ko siya pwedeng ipakilala sa magulang ko. Wala na akong inilihim sa kanya Sir Bon. Sinabi ko sa kanya ang ugali ng aking ama at ng aking ina. At sinabi ko rin ang sitwasyon ko na isa akong breadwinner. Napaawa siya sa akin dahil hindi daw dapat na ang katulad kong isang babae na panganay ay sasalo sa responsibilidad ng magulang. Nagtanong na ako kung saan siya nakatira at nasaan ba ang kanyang magulang at ano ang kanyang hanap buhay. Binabago man niya ang topic at alam kong umiiwas siya. Pero nauunawaan ko at baka nga ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa buhay niya. Umabot din kami ng halos 2 buwan na magkausap lagi. At ito na nga ang aking pinagtataka. Naguguluhan ako Sir Bon. Dahil kinausap ako ng Pangulo ng TODA na nakapila malapit sa waiting shed na tinatambayan namin ni Romy. Sinabi sa akin ni Manong na bakit daw lagi akong nakatambay sa waiting shed. Kung may problema daw ba ako. Dahil hindi na daw iba ang turing niya sa akin. Dahil kaklase daw niya ang tatay ko sa sabungan. Napansin daw kasi niya na lagi akong tumatambay sa waiting shed. Lalo na sa gabi. Pinayuhan niya ako na mag-ingat. Dahil babae daw ako. At inaabot na ako ng gabi sa waiting shed. Sinabi ko naman kay Manong na hindi ba niya nakikita na may kausap ako. Sinabi ko rin kay Manong na boyfriend ko ang kausap ko. At napatingin sa mata ko si Manong. Titig na titig ito. At sinabing wala daw naman akong kausap. At wala silang nakikita ang katabi ko sa waiting shed. Natawa na lang ako. Hindi ko na pinansin si Manong. At umalis na ako. Napalingon pa nga ako kay Manong dahil titig na titig pa rin ito sa akin habang papalayo ako. Isang araw nga sinabi ni Romy na handa na daw ba ako
Ipapakilala na daw niya ako sa kanyang magulang at pupunta daw kami sa kanila. Masayang masaya ako at sinabi kong sige. Ngayon na niya ako ipapakilala. At excited na nga akong sumunod sa kanya. May pagtataka man ako, pero sa isip ko bakit kami papasok sa loob ng sementeryo. Doon ba siya nakatira? Alam ko kasi may mga pamilya doon na nakatira sa loob. Pero mga caretaker ito sa sementeryo. Iniisip ko na lang na baka ang pamilya ni Romy ay caretaker din ng sementeryo. Kaya diretso lang ang aming paglalakad hanggang makaabot kami sa dulo ng sementeryo na kukonti pa ang mga puntod na bagong libing lamang. Nagulat pa nga ako, Sir Bon, nang tumigil kami sa tapat ng nasa 5 puntod. Halatang bagong libing pa lamang ang mga ito. At napatitig ako kay Romy dahil nahalata kong titig na titig ito sa akin. At nagulat ako sa kanyang sinabi. Ang nasa harapan ko daw ay ang kanyang ama't ina. At ang katabing puntod ay ang kanyang kasintahan. At ang dalawa pa ay ang kanyang kapatid. Na-aksidente daw sila 1 taon pa lang ang nakakalipas. Nanigas ang aking mga paa, Sir Bon, at napaurong. At para bang naghahanap ako ng makakapitan dahil nanlambot ang tuhod ko. Napatitig ako kay Romy. At bakit nag-iba ang kanyang muka? Para bang namutla ito at may maitim na akong naaninag sa kanyang mga mata na para bang black eye. At habang tumatagal, nag-iiba rin ang kanyang kasuotan. Ang dating polo shirt ay nagiging puting long sleeve. At sa muli kong pagtitig sa kanya na natatamaan na siya ng liwanag ng buwan, nag-iba ang anyo ni Romy. At lalo akong nangilabot dahil sinabi niya sa akin na doon na daw sila naninirahan 1 taon na. Sinabi kong wag naman siyang manakot. Maawa naman siya sa akin. Pero ang sagot niya sa akin, isasama na daw niya ako. Total, nahihirapan daw naman ako sa aking pamilya. Naghahanap ako ng tao sa paligid na pwede kong humingi ng tulong. Pero wala akong makita. Wala na akong sinayang na sandali. Tumakbo ko, Sir Bon. At wala na akong pakialam pa kung anuman ang natatapakan ko. Ang mga maliliit na puntod ay aking tinapakan na upang makalampas lang. Sumisigaw si Romy, Sir Bon, na sinasabing wag ko daw siyang iwan dahil ayaw na daw niyang mag-isa. Lalo namang bumilis ang pagtakbo ko, Sir Bon, at nagdasal ako at humihingi ng tulong sa Diyos. At sinabi kong okay lang na maging breadwinner na lang ako habang buhay. Huwag lang akong isama ng isang multo na galit sa mundo. At sinabi ko pa sa Diyos na hindi na ako magrereklamo kahit mahirapan pa ako. Basta sama-sama kami ng pamilya ko. Nagkataon naman na pauwi na rin ang Pangulo ng TODA na nakatira sa looban din namin. At nahawakan niya ako at sinabing tahan na. Saan daw ba ako galing? At bakit ako umiiyak? At ihahatid na daw niya ako sa bahay namin. Nanginginig nga ako nang dumating ako sa bahay namin. At sinabi ng tatay ko na dahil daw sa kalayasan ko yun. Buti na lang daw at nakita daw ako ng kumpare niyang sabungero din. Kaya nga mula noon, Sir Bon, ingat na ako sa mga nakikilala kong lalaki. At sa takot ko, ayaw ko nang magpaligaw na hindi ko kilala. At ayaw ko nang muling maulit ang karanasan kong yun. At pag dumaraan ako sa tabi ng sementeryo, hindi ako nalingon. At tumatakbo na lang ako. Tuloy pa rin ang buhay ko ngayon, Sir Bon. Ang mahalaga, kasama ko pa rin ang pamilya ko.
At wala na akong angal pa. Kahit habang buhay na akong breadwinner, okay lang sa akin. Maraming salamat po, Sir Bon. At magandang araw po sa inyong lahat, mga kadayo.